Masaganang buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Ibibigay ko lang po sa inyo yung routine ko everyday. Kapag ako'y gumigising sa madaling araw, 4 to 5 po gising na ako. Siyempre pagkagising ay magpasalamat sa ating Panginoon. Nagpe-pray tayo dahil every gising is a blessing. After po yan, bababa na ako sa aming bahay. Inom muna pala ako ng maligamgam na tubig na wala pang laman ng tiyan. Tapos pagputok ng liwanag, mga bandang 5:30 to 6, na yan, maliwanag na po yan. Nasa garden na po ako. So ngayon po, nandito ako sa aming garden ngayon. Dito sa aking, isa sa bahagi lang po ng aming garden to, sa tagiliran po ng aming bahay ito. Ang tanim ko naman ay kalabasa. 2.5 months na po itong ating kalabasang ito. Pero kita nyo po, nakaisang palangganita na flower at talbos ng kalabasa ang ating na-harvest. Mamaya igigisa ko lang to, so may pang-ulam na kami. Papakita ko po kung saan ko siya itinanim ng ating kalabasa. Hanggang sa ganon, magkaroon po kayo ng idea kapag kayo gustong magtanim ng ganito. Nakatanim lang po siya sa pinaglagyan po ng prutas. Papakita ko po sa inyo. So yan po, dalawa po yung tanim nating kalabasang yan. Sa pinaglagyan po ito ng prutas Tapos hindi ko tinapon, plastic po yan. Sa halip ay ginamit kong kapag-pakinabang. Tinamnan ko po ng kalabasa. Ayan po, tinan niyo po yung ating kalabasa. Ang ganda na, Yan. Ayan po, 2.5 months old po yung ating kalabasang yan. Ikutan natin panda rito. Yan, katatalbos ko lang siya, Tinalbusan natin siya. Ito, pinagtalbusan din natin yan. Sa kabilang side, tingnan nyo po, malabong na, So, yan. Nakabalag po yan. Tingnan po yung ilalim na bahagi, Yan, tingnan po yung ilalim na bahagi ng ating balag. Kapag may bunga na po yan, nababatoto po dyan ang bunga. Ayan, tingnan po yung balag niya, Malinis po yung ating garden. Yan, wala pong dumi. Wala pong mga damo, Yan, tingnan niyo po. Ating isa sa bahagi ng ating garden, ating mga tanim na kalabasa. Ang kalabasa po ay napakadaling alagaan at patubuin, Ako po ay direct planting ko siya dahil malaki po kasi yung buto ng kalabasa, Kita niyo po yung ating pinagtamnan, yung pinaglagyan po ng prutas na plastic, Hindi ko po yun tinapon. Sa halip ay nagtanim ako ng tig-isang seeds, bawat plastic. So ngayon, after 2.5 months, ito, nagsisimula na po akong umarbest. Sisimula na akong umarbest. Antayin ko pa yung magbunga yan. Antayin ko na lang siyang maglabas ng mga bunga. Pag ganito kasing kalabasa, ito yan. Ano yan lalaking flower. So dapat siyang harvestin. Kapag hindi mo kasi in-harvest, malalaglag lang yan. So sayang. Ako po'y kapag nakita ko, inaharvestan ko na. Bali ito pong flower na to, ang kanyang tangkay na yan, yung kanyang mga sariwang tangkay, nakapangatlong harvest ko na po ito, Pangatlong harvest na lagi pong ganito, puno na isang palangginita, Papartneran nyo lang po ito ng isang isda, ulam na, Eksakto na ng ulam ng buong pamilya. So yun po yung routine ko sa araw-araw. So ngayon i-share ko po sa inyo ang akin naman pong pagtatanim ng kalabasa, Una sa seeds, saan po kayo makakabili ng seeds? Pwede po kayong bumili sa Ace Hardware, sa SM Supermarket, sa Shopwise at sa mga plant nursery. Meron po kayong mabibiling certified seeds. Ako po itong gamit kong ito, Ramgo seeds ito katunayan, ito, pagkatapos ko magtanim ng kalabasa ito, ito kumuha ng flower at ang kanyang sariwang daon, magtatanim naman ako. Ito, value pack po ng veggie seeds ng Ramgo, May mabibili po kayo dyan sa, gaya ng banggit po kanina, sa SM Supermarket. Kapag kayo po nag-grocery, meron po silang isang bahagi dyan na mga seeds, Iba't ibang variety po ng seeds, o iba't ibang company, iba't ibang seeds company. Ako nga po, dahil nasubok ko yung Ramgo, maganda siya. Ito nga po ito, Ramgo Value Pack po ito,
Ramgo Seeds, pwede po kayong bumili dun sa kanila, no? Tapos lupa naman na pagtatamnan, no? Or rather dun sa pagtatanim sa isang kunyari timba po pinagtatamnan o sa isang timba, isang piraso lang, ibaon nyo lang po ng 1 inch, no? 1 inch ibaon po ninyo. Tapos pagkatapos nyo po maibaw ng 1 inch, diligan nyo po ng wisik-wisik, no? Every morning. After 1 week po, mag-sprout na po yan. Tapos tinitiling the soil ko, naglalagay ako ng pataba na vermicast. No? Pagkatapos ay every week, nag-spray ako ng OHN para wala pong lumapit na maninira sa ating mga tanim na kalabasa at iba pong mga green leafy vegetables. Yung lupa naman po na aking ginagamit na pinagtatamnan ng mga green leafy vegetables, particular po ng kalabasa, 60% po buwagag na lupa, 20% vermicast, another 20% ay carbonized rice hull. No? So maganda po yung combination na yan, mixture na yan sa ating mga tanim na green leafy vegetables. Tapos yan nga po, after kapag nagpa-flower ng ganito, mag-start na rin na po ako ng mag-spray nito ng fermented fruit juice para po magkaroon po ng mga flower. Sabi ko nga, sa mga flower pa lamang, pakinabang na, no? Tapos kapag meron po siyang babaeng flower, matutuloy po yon into bunga, no? Tapos nagdidilig na po ako, mag-start na rin ako magdilig niya ng binabad na balat ng saging. Kapag nakita nyo na po kayo ganitong nagpa-flower na siya ng ganyan, mag-start na po kayong magdilig ng binabad na balat ng saging, ano? Kapag gusto nyo pang palawakin pa yung kanyang mga lumapad pa siya at magkaroon pa ng panibagong usbong, kung gusto mo, yan. Mga regular po siyang tatalbusan. So yun po yung aking ginagawa sa pagtatanim natin ng kalabasa. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Kaya magtanim din po kayo, no? Palagay ko po hindi po by accident na napanood nyo ako ngayon. Pinapanood sa inyo ng Panginoon ito para makapagbahagi ako sa inyo ng kahit konting kaalaman. Ito po ang aking ginagawa na pwede nyo rin gawin. Nakikita nyo naman po yung ating mga tanim. Napakagaganda ng kalabasa po. Dapat maganda nakabalag siya, no? Ito ang ating tanim na nakabalag. Nang sa ganon ay magiging mataba po siya. At saka kapag nagbunga, maganda pong tingnan. Yung mga bunga ay sasabit po dyan, nakabatoto sila dyan, ano? Kapag may mga bunga na po ito, ang ating tanim na ito, i-update ko po kayo. At siyempre, i-feature ko po yan sa aking TV show na Masaganang Buhay. Ngayon po, ibinahagi ko lang po sa inyo. Itong ating una, yung aking daily routine, pagkagising sa umaga. Tapos itong pagtatanim ng kalabasa. So, naway nakapagambag ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito, no? Ang aking ginagawa araw-araw, malaki ng katipiran sa aming pamilya, no? Nakakatipid na ako, nakatitiyak pa ako na masustansyang pinagsasaluan ng aking pamilya, tapos nakakatulong pa ako sa pagpreserba sa ating kalikasan. So invite ko po kayo this coming Sunday, panoorin po ninyo ang aming TV show Masaganang Buhay. Yan po, Masaganang Buhay ang aking sombrero, no? So mapapanood po yan alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast din po sa RPTV, YouTube at Facebook. Kapag araw naman po ng Martes, umagap kayo ng kopya ng Filipino Star. Ngayon meron po akong column dyan, ano? Isinusulat ko po sa aking column ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. At siyempre, yung hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, ang Magsaka Reporter, mag-subscribe na po kayo, no? Like and share, click the bell button na sa ganun, ma-inform po kayo kapag may mga bago akong video upload, video tutorial, upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Ngayon po, anong oras pa lamang po, ano? Alas 7 pa lamang ng umaga, pero kita nyo po yung pawis ko. Kita nyo po, pawis na po talaga ako. Itong damit ko po ito, basang-basa na. No? Sa buhok, kita nyo yung buhok ko, talagang basang-basa na. Form of exercise na po natin ito, no? Mga daily routine po natin. Marami po kasi tayong mga tanim na iba't ibang green leafy vegetables. Ano po siya, kagaya po nito, kalabasa, tapos meron akong kangkong, basta kumpleto, yung kanta sa bahay kubo, ano, hindi ko na mabanggit na isa-isa. Kaya pinipicture ko sa inyo isa-isa. So, salamat po. Happy farming. God bless.